Bakit nga ba binabalik-balikan ang isla ng Boracay? At bakit ito naging one of Asia's best islands? Bibigyan kita ng rason para ito ay puntahan. Bukod kasi sa magandang dagat at pinong buhangin nito, ay napakaraming natatagong pwede mong puntahan dito sa isla. Tara, samahan niyo ulit akong mag-travel sa isla ng Boracay, kung saan makakapag-enjoy ka sa iba't ibang destinasyon sa isla. At ipapakita ko sa inyo kung saan ba may affordable at magandang hotel sa Boracay, na may 6 na swimming pool at may free breakfast pa for 2 na napakabongga. Tapos makakales ka pa. Tuturo ko din sa inyo kung paano mag-commute at kung paano din mapabilis ang biyahe nyo at kung anong oras ang best time magpunta sa mga spots na pupuntahan mo. So here's our 3 days and 2 nights itinerary trip to Boracay, one of the best island in Asia. So ito yung first time nasasakay ng eroplano si Mrs. kaya excited siya. Sa window seat ko nga siya nilagay para mas matuwa siya. We book at AirAsia dahil isa ito sa mga trusted airlines when going to Boracay. Sa Terminal 2 nga kami sumakay going to Katiklan. Napaka-smooth nga ng biyahe namin. 9:45 AM kami nag-take off. At 10:30, nasa Katiklan Airport na kami. At paglabas sa airport ay sinundo na kami ng mga staff ng pagtutuluyan namin ng hotel. Dahil inavail namin yung round trip transfer nila na 1,800 per pax. Mas pinili ko nga ito ngayon para ma-experience namin yung mas convenient way na biyahe. Dito kasi susunduin ka ng van mula sa airport at ito-transfer ka lang naman nila sa speedboat nila. Kami nga lang yung laman ng speedboat. At napakabilis pa ng biyahe namin. Tapos pagdating mo nga sa Boracay Port ay susunduin ka na ulit ng van going to the hotel. Before kasi kailangan mo mag-tricycle mula sa airport papuntang Jetty Port at pumila ng pagkahaba-haba lalo kung weekends. 100 pesos kasi ang tricycle going to Jetty Port. Tapos 150 pesos din ang environmental fee at 150 pesos din ang terminal fee. Tapos sa bangka ay 50 pesos at 200 naman sa e-trike. Kaya malaki din ang gagastusin mo kung magkukommute ka. Pagdating nga namin sa hotel, isinalubong agad kami ng mga staff nila ng matamis ng ngiti at welcome drinks. Dito nga pala kami nagstay sa Paradise Garden Resort Hotel and Convention Center, Boracay. Nagbook nga pala kami via Klook para mas mura at ginamit namin yung code ko na Lakwatserong 5 off para may less pa siya na 5%. Ang standard room rate kasi nila dito ay 3,500 per night with free buffet breakfast pa. Pero pag sa Klook ka nagbook, ay mas mura siya at discounted pa. Ang nakakatuwa pa nga dyan ay in-upgrade nila yung room ko. Na from standard room, ay naging Grand Paradise Executive Room yung room namin. Na nasa pinakamataas na floor ng building. Natuwa kasi sila, nagustuhan nila yung mga videos ko. 11:30 nga nang dumating kami sa hotel. At dahil 2 PM pa naman ang check-in time namin, ay nag-lunch na muna kami sa restaurant nila. At in-avail namin yung lunch buffet nila na 650 pesos per pax. Dahil marami na nga kaming gutom, ay tuwang-tuwa kami dahil sa dami ng pagpipilian na pagkain sa lunch buffet nila. May mga karne, gulay at madami pang iba. Tapos after namin mag-lunch ay nag-ikot-ikot muna kami sa resort nila. Itong Paradise Garden Resort nga pala ay may sukat na halos 5 hektarya na napapalibutan ng mga puno kaya sobrang nature. Sa sobrang laki nga nito ay sakop nito ang mula highway hanggang beachfront. Ganun siya kalaki. Bukod pa nga dyan ay meron din sila ditong 6 na swimming pool na sobrang solid. Sa dami nga nito ay malilito ko na lang kung saan ka talaga mag-swimming. Dahil lahat ito ay maganda. At ang Paradise Hotel ay binubuo ng 578 na rooms. Kaya for sure hindi ka maubusan dito ng mga rooms. Then after namin mag-ikot-ikot, ay nag-check-in na din kami sa kwarto namin sa Grand Paradise Executive Room. Sa loob nga nito ay meron na itong 2 queen size bed, TV, free wifi sa buong resort, may powder area, may complimentary coffee at tea. May mini ref, cabinet na may safety bolt, may towel, may bathrobe at may hygiene kits. Sa comfort room naman ay meron na din itong hot and cold shower at bathtub. Tapos paglabas mo ng room, ito lang naman yung view mo. So bago nga kami mag-ikot-ikot sa beach, pina-hairbraid ko muna si Mrs. para mas feel niya na nasa Boracay siya.
350 pesos nga lang pala namin ito nakuha para sa 5 strings. Pero usually, nag-range talaga siya ng 500 pesos pataas. Depende na lang talaga kung paano ka makipagtawadan. Then after, nag-ikot-ikot muna kami at tumambay sa tabing dagat. Tapos naghanap kami na marerentahan na crystal kayak. 150 to 200 pesos naman ang renta ng crystal kayak dito. Dahil syempre, hindi papayag si Mrs. na hindi magki-crystal kayak sa Boracay. Then pagkatapos, inantay na lang namin yung paglubog ng araw. Dahil panalo ang sunset dito sa Boracay, isa ito sa pinaka-attraction ng beach. Then after namin mag-sunset, bumalik na din kami sa hotel. At dito na kami nag-night swimming sa may resort dahil bawal na din ang mag-night swimming sa dagat. Sobrang panalo nga din mag-night swimming dito, napaka-aesthetic. Talagang may enjoy mo dito. Tapos meron din sila ditong minibar kung saan pwede kang umorder ng mga drinks mo. Then after namin mag-night swimming, dumiretso na ulit kami sa may restaurant nila. Nag-dinner buffet naman kami dito. 950 pesos lang ito per pax. At unli buffet na ito kung saan may pa-unli lechon at unli beers na din sila. Tapos napakadami pang dishes na pwedeng pagpilian. May pa-fire dance pa nga sila dito, kaya mag-e-enjoy ka talaga. Day 2. Kinabukasan, pagising namin, inabail namin yung free breakfast namin. Grabe nga yung breakfast dito, sobrang daming pagpipilian ng mga pagkain. Solid na solid talaga yung free breakfast nila. Then after mag-breakfast, dumiretso naman kami sa may grotto. Dahil the best time pumunta sa grotto during low tide. Para makapag-picture kayo na mas maayos. Tapos maglalakad lang kayo hanggang dulo. At mararating nyo na yung Diniwid Beach. Kung saan napakaganda din dito mag-picture-picture dahil napakasolid dito ng mga rock formations. Then after, bumalik na kami sa may Station 1 para i-avail yung pinareserve namin na island hopping tour. Dito, nagbayad lang kami ng 800 pesos each. Kasama na dito yung lunch namin na unli buffet. 4 to 5 hours nga yung tinatagal ng island hopping. Dito, nagpasama kami sa napakabait na tour guide na si Kuya Jerry para mas maunawaan at mapakita ko sa inyo kung ano nga bang meron dito. Sa bangka pa nga lang ay mamamangha ka na sa ganda ng isla at hino ng dagat. Ang una nga namin pinuntahan dito ay yung Puka Beach. Pero bago kami nakarating dito ay madadaanan mo yung mga naggagandahang rock formations, luxury hotels at yung usap-usapan noon na resort ni Pacquiao. Pagdating namin sa Puka Beach ay hindi namin pinalagpas na hindi mag-crystal kayak dahil napakaganda din ng tubig dito. 150 pesos nga ang mag-crystal kayak dito. At syempre, imbis na pumila kami sa mga nagpapapicture sa may sandcastles, naghanap na lang ako ng spot kung saan mas maganda mag-picture-picture. Dahil limited lang yung time nyo dito at madaming pang pupuntahan. Next destination naman namin ay yung fish feeding area at snorkeling area, kung saan napakadaming isda. Sadly, wala akong magandang kuha ng underwater dahil nagka-problema sa waterproofing yung case na ginagamit ko. Pero masasabi ko, the best din dito sa ganda ng mga corals at isda. 100 pesos naman yung pag-snorkeling dito. Kasama na dito yung gagamitin mo. Then after, dumiretso na din kami kung saan nakaprepare yung buffet lunch namin. Nakasama sa island hopping experience. Then after namin kumain, may pakawabat pa nga sila dito. Napaka-solid talaga. Then after naman namin magkawabat, nagbangka na ulit kami. At pumunta na kami sa may Crystal Cove. Ito yung isa sa mga hindi mo dapat palagpasin pag pumunta ka sa Boracay. Dahil wow na wow talaga dito. Sobrang solid nga ng experience dito, lalo sa mga cave nila. Yung unang cave nga nila ay kailangan mo bumaba ng hagdan para marating yung lagoon. Sobrang solid nga ng tubig dito, blue na blue. Tapos sa may pangalawang cave naman ay kailangan mo lang yumuko. Malakas nga lang yung alon nung punta kami. Kaya hindi na din kami nangahas maligo. Kaya doon na lang kami naligo sa labas ng cave. Sobrang solid nga dito sa may Crystal Cove. Napaka-instagrammable at sulit na sulit yung bayad mo na 300 pesos. Then after, dumaan na lang kami sa may Magic Island. Di na nga kami bumaba dito dahil malaking oras din yung kinain namin sa pag-tour. Sayang nga, hindi na namin napuntahan yung ibang pasyalan dahil sa lakas ng alon that time. Dahil amihan season pa nung punta namin. Then after namin mag-tour, bumalik na din kami sa resort. In-enjoy namin dito yung mga pools para mapakita sa inyo ang ganda ng mga pools ng Paradise Garden Resort.
Anim nga yung pools nila dito, pero bawat isa ay may kanya-kanyang ganda. Merong may jacuzzi, merong pambata, meron ding puro fountain na malapit sa kainan at meron din ng lakas makarelax. Meron ding pool na simple lang at meron ding isa na under construction. Sa gabi, syempre, nag-unli buffet pa rin kami. Dahil sobrang solid na mga foods nila dito. Ika nga nila, kung magbabakasyon ka, ay huwag mong tipirin ang sarili mo. At pag uwi mo, mag-grind ka na lang ulit. Pero kung gusto nyo magtipid, ay madami din namang mga murang kainan at fast food dito. Kasi ako, gusto ko lang i-enjoy kung ano yung special na kaya kong ibigay sa taong mahal ko. Day 3. Inagahan namin ng gising. Dahil ito yung best time na pumunta sa Balabag Beach. Dahil dito sa Balabag ay perfect ang mag-sunrise. Dito mo din matatagpuan yung sikat na puno ng buko na nakatumba. Para nga makapunta dito at para nga mapabilis kami, nag-tricycle kami at pinili namin yung may sakay na para nasa 15 to 20 pesos lang ang bayad bawat isa. Kapag special kasi yung tricycle na kinuha mo, 100 to 150 pesos na agad ang sisingilin sa'yo. At syempre, pagbalik namin, inavail namin yung breakfast namin. Dahil sadly, 9:30 kailangan namin mag-check out dahil kailangan namin habulin yung flight namin pabalik ng Manila. At habang pabalik na kami ng Manila, ay baon namin yung mga kwento at masasayang experience sa Boracay na surely babalik-balikan ko. Nagpapasalamat nga din kami sa mga babait at sobrang sisipag na staff ng Paradise Garden Resort. Salamat sa 3 days na pag-accommodate sa amin. Promise ko, babalik ulit ako dyan. Pero wait, dahil hindi pa dito natatapos yung kwento namin. Dahil ipapakita naman namin sa inyo kung paano nga ba mag-commute pa uwi from Terminal 2. So paglabas nga namin ng airport ng NAIA Terminal 2, ay lalakad ka lang ng konting pakaliwa. At doon may makikita kang signboard kung saan ang sakayan ng mga jeep papuntang Baclaran. At pagdating mo sa may Baclaran, maraming na doon masasakyan. Meron mga pa-PATX, meron namang diretso ng Cavite kung saan kami sumakay. Kaya kung babalik kayo ng Boracay, itry nyo din ang Paradise Garden Resort, Hotel and Convention Center, Boracay. At mag-book via Klook para mas mura. At gamitin nyo lang ang aking code na Lakwatsarong 5 off para makales kayo sa hotel at ibang activities. So hanggang sa susunod natin mga travels, ako nga pala si Lakwatsarong Technician ang nagsasabing, maiksi lang ang buhay natin, kaya piliin mo lagi ang maging masaya. God bless!